Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapwa ko pusong naghahanap ng kapanatagan. Ako po si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. Sama-sama nating pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakamalakas na ilaw ay nagmumula sa pinakamatinding kadiliman. Sabi nila, ang tiwala daw ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Pero paano kung ang mismong pamilya na dapat sana'y maging sandalan mo ang siyang dudurog nito sa iyong harapan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sarina. Magnanakaw. Parang isang sampal na hindi niya nakita ang pagdating ng salitang yon. Napatigil ang mundo ni Sarina. Nawala ang lahat ng ingay sa malawak na sala. Ang mahinang tunog ng aircon, ang malayong ugong ng mga sasakyan sa labas ng mansyon. Isa kang magnanakaw, muling inulit ni Tita Eleanor, ang kapatid ng yumaong asawa ng kanyang boss. Ang bawat letra ay tila patalim, malamig at matalas. Nakatayo ito sa gitna ng kwarto. Hawak ang isang maliit at bukas na kahon ng alahas na yari sa pelus. Walang laman. Ang mga mata ni Sarina ay napako sa babae pagkatapos ay lumipat sa kanyang boss, si Jared Montenegro, na nakatayo malapit sa bintana. Isang blankong pader ang mukha nito, hindi mabasa, hindi maabot. At sa tabi nito, nakakapit sa binti ng ama, ay si Via, ang 10 taong gulang na batang babae na kanyang tinuturuan. Ang dahilan kung bakit siya naroroon ay nakatingin sa kanya ng may pagkalito. Hindi po. Nabasag ang boses ni Sarina, mahina at nanginginig. Hindi ko po magagawa yan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eleanor. Huwag ka nang magkaila, Sarina. Ikaw lang ang kasama ni Via sa kwarto niya buong hapon. At ngayon, nawawala ang pearl necklace ng kapatid ko. Ang huling alaala na iniwan niya para sa kanyang anak. Bumigat ang hangin. Ang bawat paghinga ni Sarina ay tila isang pakikibaka. Ang isip niya ay naglakbay pabalik sa mga hapon na tinuruan niya si Via na magbasa. Sa mga pagkakataong pinapakalma niya ang bata tuwing binabangungot ito. Sa ilang tasa ng kape na tinimpla niya para sa ginang na ito na ngayon ay tinatawag siyang magnanakaw. Sir Jared, pakiusap niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang tanda ng paniniwala sa mukha ng lalaki. Kilala niyo po ako. Ngunit si Jared ay nanatiling tahimik. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa paratang ni Eleanor. Ito ay isang paghatol na walang salita. Isang pagkumpirma ng kanyang kawalan ng halaga sa bahay na ito. Umalis ka na, utos ni Eleanor. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon. Ngayon din, iwanan mo ang mga gamit mo. Ipapadala ko na lang kung may matitira pa. Ang huling mga salita ay isang lason. Isang sadyang sipa habang siya ay nakalugmok na, napaluha na si Sarina. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kirot. Ang pakiramdam ng pagiging pinagtaksilan. Ang mga mata niya ay napadpad sa refrigerator sa kusina. Nakadikit doon ang isang drawing na ginawa ni Via nung nakaraang linggo. Isang magulo, ngunit masayang larawan ng 2 figura, isang babae at isang bata, na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Sa ilalim nito, nakasulat sa pambatang sulat kamay, Teacher Sarina and Me. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang alaala ng isang tiwala na ngayon ay durog na. Parang robot na tumalikod si Sarina. Hindi na niya tiningnan ang sinuman sa kanila. Ang bawat hakbang papalayo ay tila 1 milya ang haba. Ang mga paa niya ay mabigat, ang kanyang puso ay basag. Habang naglalakad siya palabas ng malaking pinto, hindi niya napigilang lumingon sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin doon si Jared. Sa parehong lugar, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakasunod sa kanya, ngunit ang mukha niya ay nananatiling isang misteryo. Isang mabigat na kalabog ang narinig niya nang isara ng security guard ang dambuhalang gate na bakal. Naiwan si Sarina sa labas, mag-isa sa ilalim ng kalangitan ng Makati
Dala lamang ang sakit ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Nang marinig ni Jared ang mabigat na kalabog ng pagsara ng gate, pakiramdam niya ay siya ang nakulong sa loob. Lumuwag ang pagkakatali ng kanyang kurbata, tila hindi siya makahinga. Ang imahe ng mga mata ni Sarina, puno ng sakit at hindi makapaniwalang pagtataksil, ay nakatatak sa kanyang isipan. Pumasok si Eleanor sa kanyang study, may daladalang isang baso ng tubig. Ang mukha nito ay kalmado, na para bang isang maliit na aberya lang ang katatapos na eksena. "It was for the best, Jared," sabi niya sa mahinahon ngunit matatag na boses. "Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang kung sino-sino lang para kay Via. Iyon ang ipinangako mo kay Marisa." Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay isang mabigat na tanikala, isang paalala ng kanyang utang na loob. Ang pamilya ni Eleanor ang tumulong sa kanya nung nagsisimula pa lang siya. Sila ang naging sandalan niya. At ang huling habilin ni Marisa ay alagaan si Via sa tulong ni Eleanor. "Nasaan ang pruweba, Eleanor?" tanong ni Jared. Ang kanyang boses ay walang emosyon, diretso sa punto. "Ang pruweba? Jared, aamin ba ang magnanakaw?" Sagot nito, may bahid ng pagkainis. Nakita ng mga katulong, palaging lumalabas ng kwarto ni Via kapag hapon. At eksakto, ngayon nawawala ang kwintas. Hindi kumibo si Jared. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop at binuksan ang security feed mula sa kamera na nasa kwarto ni Via. Mabilis niyang pinatakbo ang recording ng buong hapon. Nakita niya si Sarina at si Via na nagbabasa, nagtatawanan, naglalaro. Walang kahit anong kahina-hinala. Pero nang i-focus niya ang camera sa direksyon ng dresser kung saan nakapatong ang jewelry box, napansin niyang may mali. Isang malaking florera ng mga bulaklak ang tila bahagyang naisog. Sapat lang para takpan ang mismong lugar kung nasaan ang kahon. Imposibleng makita kung may kumuha man o wala. Isang aksidente lang ba? O sinadya? "Kita mo," sabi ni Eleanor na sumisilip mula sa likuran niya. Matalino siya. Alam niya kung saan ang blind spot. Isinara ni Jared ang laptop. May kung anong hindi tama. Isang bagay na hindi magkakatugma. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga alaala ng kanyang asawa. Si Marisa ay isang babaeng napakametikuloso. Lahat ng bagay ay may tamang lugar. At doon niya natagpuan ang maliit na detalye na hindi ka panipaniwala. "Sinabi mo na ang jewelry box ay nasa ibabaw ng dresser," sabi ni Jared, hindi nakatingin kay Eleanor. "Oo, doon mismo kung saan laging nakalagay," umiling si Jared. "Hindi. Hinding-hindi iniiwan ni Marisa ang kahon na yon sa labas. Palagi itong nasa loob ng pinakaunang drawer. Dahil iyon daw ang pinakaligtas na lugar para sa huling regalo niya kay Via." Isang sandaling katahimikan ang namayani. Isang katahimikan na puno ng hindi nasasabing mga salita. Hindi nakasagot si Eleanor. Hindi na naghintay pa ng paliwanag si Jared. Lumabas siya ng opisina at dumiretso sa kusina. Kumuha siya ng kape, ang paboritong Barako blend na minsan ay nabanggit ni Sarina na iniinom nito kapag siya ay stressed. Automatiko niyang tinimpla ito, gaya ng paraan na nakita niyang ginagawa nito. Inilapag niya ang tasa sa mesa. Ang amoy ng kape ay pumuno sa hangin. Isang mainit na amoy sa isang malamig na sitwasyon. Tinitigan niya ito habang unti-unti itong lumalamig, hindi ginagalaw. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang mga kontak. Sarina Alfonso. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa ibabaw ng call button. Nag-aalinlangan, nag-iisip. Pagkatapos, sa isang iglap ng desisyon, pinindot niya ito. Ringing. Isang sagot. "Hello?" Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng pagtangis. Huminga ng malalim si Jared. "Sarina, it's Jared. Pwede ba tayong mag-usap?" Nakatulala lang si Sarina sa maliit na mesa ng karinderya ng kaibigan niyang si Tess.
Ang tawag ni Jared ay parang isang panaginip, isang malupit na biro. Ano ang sabi mo, Bes? Tanong ni Tess habang pinupunasan ng isang baso. Pinapabalik ka niya? Tumango si Sarina, hindi pa rin makapaniwala. Gusto niyang makipag-usap. Sarina, mag-ingat ka, babala ni Tess. Baka pain lang yan. Matapos kang ipahiya, ngayon ay babalik ka? Nasaan ang pride mo? Pride. Isang salitang madaling sabihin kung hindi mo problema ang bayarin sa kuryente at ang gamot ng nanay mo sa probinsya. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa kanto ng Ayala. Si Jared ay nakaupo na roon, mukhang hindi mapakali sa suot niyang business suit. Nang makita siya, agad itong tumayo. Sarina, thank you for coming. Hindi sumagot si Sarina. Naghintay lang siya. I want to apologize. Diretsong sabi ni Jared. What happened was unacceptable. The necklace has been found. Found? Mahinang tanong ni Sarina. Eleanor, found it. It was misplaced apparently. Nasa loob pala ng isa sa mga drawer niya. Ang paliwanag ni Jared ay mabilis, na para bang gusto na niyang matapos ito. Alam ni Sarina na may higit pa sa kwento, ngunit hindi na siya nagtanong. Gusto kong bumalik ka, Sarina, sabi ni Jared. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sarina ang sinseridad sa mga mata nito. I'll double your salary. Kailangan ka ni Via. And frankly, I need someone in that house I can trust. Ang mga salitang iyon, someone I can trust, ang tumama sa kanya. Isang pag-amin ng kanyang pagkakamali. Isang pagkilala sa kanyang pagkatao. Kasama ang alok ng mas mataas na sahod, alam ni Sarina na wala siyang pagpipilian. Ang kanyang pamilya ay higit na kailangan ng tulong pinansyal kaysa sa kanyang nasaktang damdamin. Sige po, sir. Babalik ako. Ang pagbabalik sa mansyon ay kakaiba. Ang hangin ay mas mabigat. Ang katahimikan ay mas malalim. Sinalubong sila ni Eleanor sa may pinto. Isang perpektong ngiti ang nakapaskil sa kanyang muka. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sarina, Hija, welcome back. We're so glad things were cleared up. Naramdaman ni Sarina ang panlalamig sa kanyang likod. At nandoon si Via, nakatayo sa likod ni Tita Eleanor. Pero hindi ito tumakbo para yakapin siya. Hindi ito ngumiti. Isang maliit at pilit na tango lang ang ibinigay nito sa kanya bago ito mabilis na umakyat sa hagdan. Isang maliit na tagumpay ang naramdaman ni Sarina. Pero mabilis itong napalitan ng kaba at pag-aalala. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa kanyang kwarto, ang una niyang ginawa ay ang sumilip sa kusina. Hinanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na lugar sa pinto ang refrigerator. Wala na ito. Ang drawing ni Via, ang larawan nila na magkaahawak kamay ay inalis na. Kinagabihan, hindi mapakali si Sarina. May kung anong bumabagabag sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto para kumuha ng tubig. Habang dumadaan siya sa tapat ng silid ni Via, may narinig siyang mahinang boses. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Nakita niya si Via na nakaupo sa kama, hawak ang isang tablet, isang video call. At ang boses na nanggagaling sa speaker, malinaw at malamig, ay ang boses ni Eleanor. Tandaan mo, Via, she's not family. She's just here for the money. Napatigil si Sarina sa dilim ng pasilyo. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso na parang yelo at sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Kinabukasan, ibang Sarina na ang nagising. Ang sakit ng nakaraang gabi ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Ito ay isang digmaan, naintindihan niya, ngunit hindi ito maaaring labanan ng harapan. Kailangan itong gawin sa paraang hindi makakasama kay Via.
nagsimula siyang maging mas mapagmasid. Napansin niya ang maliliit na bagay. Kapag nagkukulay si Via, bigla nitong sasabihin, hindi praktikal ang kulay na yan. Isang salitang hindi karaniwang ginagamit ng isang 10 taong gulang. O kaya naman, habang nagbabasa sila, bigla itong magkokomento. Masyadong simple ang kwento. Walang class. Alam ni Sarina kung saan nanggagaling ang mga salitang iyon. Mga binhi ng pagdududa na itinatanim ni Eleanor sa isipan ng bata. Isang hapon, habang nagle-lesson sila tungkol sa mga hayop, gumawa ng paraan si Sarina. Via, may alam ka bang kwento tungkol sa isang munting ibon? Tanong niya. Umiling ang bata. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang aklat. May isang munting ibon na may magandang tinig, simula ni Sarina. Pero sa tabi ng pugad niya, may nakatirang isang maingay na uwak. Araw-araw, sinasabi ng uwak sa munting ibon, pangit ang boses mo, huwag kang kumanta. Sa katagalan, naniwala ang munting ibon, tumigil siya sa pagkanta, at ang gubat ay naging malungkot. Tumingin si Via sa kanya. Anong nangyari sa ibon? Isang araw, may dumating na manlalakbay, patuloy ni Sarina. At sinabi niya, bakit napakatahimik ng gubat na ito? Nasaan na ang ibon na may pinakamagandang tinig? Doon napagtanto ng munting ibon na ang boses ng uwak ay malakas lang, pero hindi ito nagsasabi ng totoo. Ang katotohanan ay nasa puso niya. Hindi umimik si Via, pero nakita ni Sarina ang pag-iisip sa mga mata nito. Isang maliit na buto ng katotohanan ang kanyang itinanim. Kinahapunan, habang nagmemeryenda sila, dumaan si Sarina sa isang lumang libro. Ipinakita niya kay Via ang isang larawan ng pagmamano. Ganito ang ginagawa namin sa lola ko sa probinsya, kwento niya. Ito ay tanda ng respeto. Kinuha niya ang kamay ni Via at marahang itinuro ang kilos. Sakto namang dumating si Eleanor, dala ang mga bagong biling damit para kay Via. Nag-alinlangan si Via, pagkatapos ay dahan-dahang lumapit sa kanyang tita. Kinuha niya ang kamay nito para magmano. Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Eleanor. Hinaplos nito ang buhok ng bata. Oh, that's so old-fashioned, apo. A simple hello is fine. Nakita ni Sarina ang pagkalito sa mukha ni Via bago ito bumitaw at tumakbo papunta sa mga paper bag. Isa na namang pagkakataon ang ginamit ni Eleanor para ipakitang walang kwenta ang mga itinuturo niya. Gabi na. Pagod na pagod si Sarina. Umupo siya sa isang bench sa hardin, hinahayaan ng malamig na hangin na dampian ang kanyang mukha. Mahirap ba ang araw mo? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Jared. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsaa. Inabot nito ang isa sa kanya. Mukhang kailangan mo to. Salamat po, sir, sabi ni Sarina. Tinatanggap ang tasa. Umupo si Jared sa tabi niya. May sapat na pagitan. Minsan, hindi ko na alam kung paano siya kakausapin. Pag-amin ng lalaki, nakatingin sa malayo. Parang may pader sa pagitan namin na hindi ko kayang sirain. Kailangan lang po niya ng panahon, mahinang sagot ni Sarina, at ng isang taong hindi susuko sa kanya. Nagkatinginan sila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi siya ang amo at empleyado. 2 lang silang taong nag-aalala para sa iisang bata. Isang sandali ng koneksyon, isang sandali ng pag-unawa. Pero ang sandaling iyon ay biglang nawasak. Sa hapagkainan, habang masaya silang kumakain ng sinigang na paborito ni Jared, isang recipe na itinuro ni Sarina sa kusinera. Biglang ibinagsak ni Via ang kanyang kutsara. Tumayo ito. Ang mga mata ay galit na nakatingin kay Sarina. You're just trying to replace my mommy. Sigaw nito. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Tita Eleanor was right about you. At pagkatapos ay tumakbo ito paakyat sa kanyang kwarto, umiiyak, at iniwan ang 2 matanda sa isang nakabibinging katahimikan. Ang mga salita ni Via ay tumusok sa puso ni Sarina.
Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng bata ay hindi galit, kundi takot. At sa likod ng takot na yon ay ang anino ni Eleanor. Kinabukasan, sa halip na komprontahin si Via, hinarap siya ni Serena ng may kakaibang pag-unawa. Via, mahinahon niyang sabi habang nag-aayos sila ng mga gamit para sa kanilang lesson. Gusto ko lang malaman mo, walang sino man ang pwedeng pumalit sa mami mo at hinding-hindi ko susubukan yon. Tumingin lang si Via sa kanya, walang kibo. Pero nakita ni Serena ang bahagyang pag-relax ng mga balikat nito. May bago tayong project. Pagpapatuloy ni Serena, inilalabas ang isang blankong notebook na may magandang pabalat. Tatawagin natin itong Truth Diary. Dito, pwede mong isulat o i-drawing ang kahit anong nararamdaman mo, ang kahit anong sa tingin mo ay totoo. Walang tama o mali. Ang mahalaga, ito ay galing sa'yo. Sa mga unang araw, ang laman lang ng diary ay mga galit na guhit at mga madilim na kulay. Ngunit unti-unti, nagsimulang magbago ang mga pahina. Isang araw, may drawing ng isang pusang umiiyak. Kinabukasan, isang maikling pangungusap. Miss ko na si Mommy. Naintindihan ni Serena na ito ang kanyang paraan para labanan ang lason ni Eleanor. Ang bigyan si Via ng kapangyarihan sa sarili nitong katotohanan. Isang hapon, umuwi ng maaga si Jared mula sa opisina. Hindi niya inaasahan ang kanyang naabutan. Sa hardin, si Serena at Via ay kapwa nakaluhod sa damuhan, nakatingin sa isang baso na bumubula. "It works!" Sigaw ni Via, pumapalakpak. "Teacher Serena, it works!" "Siyempre, that's science," sagot ni Serena. Kapwa sila tumatawa. Isang simpleng eksperimento gamit ang baking soda at suka. Pero ang tawa ni Via ay isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Jared sa bahay na yon. Tumayo siya roon, nagmamasid mula sa malayo, at isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang pababa si Serena para kumuha ng tubig, napansin niyang naiwang bukas ang laptop ni Eleanor sa mesa sa sala. Hindi niya ito pinansin, ngunit habang dumadaan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon sa screen. Isang bukas na email at ang subject line ay malinaw na malinaw. Guardianship documents. Nanlamig si Serena. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pagmamanipula, ang mga kasinungalingan. Hindi lang ito tungkol sa pagkontrol sa emosyon ni Via. May mas malaki, mas mapanganib na plano si Eleanor. Bago pa man niya lubusang maproseso ang kanyang nakita, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Naghahanap ka ba ng kung ano, Serena?" Nilingon niya. Nakatayo roon si Eleanor. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala na. Ang natira ay isang malamig at mapanuring tingin. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang mga mata ay hindi bumibitaw. Nang nasa harapan na niya, bumulong ito sa isang boses na para lamang sa kanilang dalawa. Isang boses na malamig na parang yelo. "Alam ko ang ginagawa mo. Lumayo ka sa mga usapin ng pamilya ko kung ayaw mong pagsisihan ito." Ang banta ni Eleanor ay nag-iwan ng takot sa puso ni Serena, ngunit kasabay nito ay isang nag-aalab na determinasyon. Hindi na lang ito tungkol sa trabaho. Tungkol na ito sa pagprotekta sa isang batang unti-unti nang nagiging biktima. Napansin ni Jared ang pagbabago sa kilos ni Serena. Mas tahimik ito, mas maingat, ngunit mas matatag ang tingin. Nakikita rin niya ang resulta ng pasensya nito kay Via. Mas madalas na itong ngumiti. Minsan pa nga ay nagkukwento na ito tungkol sa mga natutunan nito sa Truth Diary. Alam ni Jared kung sino ang dapat pasalamatan. Isang Biyernes ng hapon, habang pauwi sila mula sa isang check-up ni Via sa dentista, biglang umusok ang makina ng sasakyan ni Jared sa gitna ng kalsada. "Great!" bulong ni Jared sa sarili, habang sinusubukang i-start ang kotse. Wala. "May alam po akong karinderya malapit dito," alok ni Serena.
Pwede po tayong maghintay doon habang tumatawag kayo ng tulong. Walang pagpipilian si Jared. Sa gitna ng init at usok, sumunod siya kay Sarina sa isang maliit na eskinita. Ang karinderya ay simple, maingay, puno ng tawanan ng mga trabahador, kabaligtaran ng tahimik at malalamig na mansyon. Dito, sa mundo ni Sarina, tila nawala ang bigat sa balikat ni Jared. "Anong a-orderin niyo, sir?" tanong ni Sarina, na tila sanay na sanay sa lugar. "Just get me what you're having," sagot ni Jared medyo naiilang. Umorder si Sarina ng 2 plato ng kanin at dinuguan. Tiningnan ni Jared ang maitim na ulam ng may pag-aalinlangan. "Trust me," sabi ni Sarina na may ngiti. "It's good." At sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila. Nagkwento si Sarina tungkol sa kanyang pamilya, sa pangarap niyang magtayo ng isang maliit na learning center para sa mga bata sa kanilang probinsya. Si Jared naman ay nagkwento tungkol sa mga hirap ng pagiging isang single father, sa pakiramdam na palagi siyang nagkukulang. Habang kinakain niya ang dinuguan, napangiwi si Jared sa kakaibang lasa. Pero nang makita niya ang itsura nito sa salamin, hindi niya napigilang matawa sa sarili. At ang tawa niyang iyon ay sinundan ng isang malakas at totoong halakhak mula kay Sarina. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng karinderya, nakita niya si Sarina. Hindi bilang empleyado, hindi bilang teacher Sarina, kundi bilang si Sarina, isang babaeng matatag, simple, at may tawang kayang magpagaan ng kahit anong problema. At naramdaman niyang gumaan ang kanyang loob sa paraang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Nang maayos na ang sasakyan at nakabalik na sila sa mansyon, iba na ang pakiramdam sa pagitan nila. May isang koneksyon na nabuo, isang pagkakaibigan, marahil simula ng isang bagay na mas malalim pa. Ngunit ang mainit na pakiramdam na yon ay biglang naglaho na parang bula. Pagpasok nila sa pinto, naghihintay si Eleanor sa sala. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pekeng pag-aalala. "Jared, kanina pa kita tinatawagan. Where have you been?" sabi nito bago lumingon kay Sarina. "I'm fine, Eleanor. Car trouble," sagot ni Jared. Ngumiti si Eleanor, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mabuti naman kung ganoon. Dahil kailangan kitang makausap, I've decided to host a small gathering." "A gathering?" "Yes," sabi ni Eleanor. "To commemorate my sister's death anniversary. It's what she would have wanted. And of course," tumingin ito ng diretso kay Sarina, "invited ka. You're practically family." Ang bawat salita ay may pahiwatig, isang paanyayang parang bitag, at alam ni Sarina, habang tinitingnan ang nanlilisik na mga mata ni Eleanor, na ang paparating na pagtitipon ay hindi isang selebrasyon ng alaala. Ito ay isang patibong sa mga araw bago ang pagtitipon, parang may takip na salamin ang buong bahay. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga hindi nasasabing tensyon. Bawat kilos ni Sarina ay tila binabantayan ng mga mata ni Eleanor, na palaging may handang patutsada na nakabalot sa pekeng kabaitan. "Oh, Sarina," sabi nito isang umaga, nang makita siyang suot ang isang simpleng bestida. "That's a very humble choice. Siguraduhin mong may isusuot kang mas angkop para sa party, ha? Ayokong isipin ng mga bisita na hindi ka namin inaalagaan." Bawat salita ay isang karayom, bawat ngiti ay isang babala. Alam ni Sarina na sinusubukan siyang sirain ni Eleanor bago pa man magsimula ang laban. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang mga maliliit na sandali kasama si Via, na tila lalong nagiging malapit sa kanya, na para bang nararamdaman din nito ang paparating na bagyo. Isang gabi, 2 araw bago ang party, may kumatok sa pinto ng kwarto ni Sarina. Si Jared. May dala itong isang patag na paper bag, walang tatak. "Para sa'yo," sabi nito, medyo nahiya.
I know this is unprofessional, but I saw it and I thought of you. Binuksan ni Sarina ang paper bag. Sa loob, isang simpleng navy blue na bestida. Hindi magarbo, pero elegante. Gawa sa magandang tela na halatang dekalidad. Para hindi ka ma-out of place, dagdag ni Jared. At para malaman nilang lahat na parte ka ng bahay na ito. Naramdaman ni Sarina ang pangingilid ng kanyang luha. Sa gitna ng lahat ng panlalait, ang isang simpleng gesto ng kabaitan ay parang isang baluting isinuot sa kanya. Salamat po, sir. Sobra. Ang gabi ng party ay dumating. Habang nag-aayos si Sarina, narinig niya ang boses ni Eleanor mula sa kabilang kwarto, may kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang boses nito ay matigas at malinaw. Everything is set. Yes, the final arrangement is confirmed. Don't worry. The evidence is indisputable. Tonight's event will settle everything once and for all. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Sarina. Evidence? Anong evidence? Bago siya tuluyang lamunin ng takot, may kumatok muli sa kanyang pinto. Si Via. May itinatago ito sa kanyang likod. Para po maging maganda kayo sa party, Teacher Sarina, sabi ng bata. Sabay abot ng isang maliit na hair clip na gawa sa makukulay na beads. Halatang gawa kamay. Kinuha ni Sarina ang mumurahing palamuti na parang ito ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Ito ang kanyang agimat, ang kanyang lakas. Bumaba siya. Ang sala ay puno na ng mga eleganteng bisita, mga mahihinang usapan, at tunog ng mga kubyertos. Suot ang bigay na bestida ni Jared, naramdaman niyang hindi siya gaanong naiiba. Lumapit si Jared sa tabi niya. You look beautiful, Sarina. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig nila ang isang mahinang pagtap sa mikropono. Nasa isang maliit na entablado si Eleanor. Hawak ang isang mikropono. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Ngumiti ito. Isang perpektong nangiti ng isang hostess. Good evening, everyone. Thank you for king. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid hanggang sa huminto ito at tumitig ng diretso kay Sarina. Ang ngiti nito ay lumawak. And now, I want to say a few words about someone who has become very special to our CLA. Ang kondanahangpan ni, ang ngiti ni Eleanor ay parang isang spotlight na biglang tumutok kay Sarina. Naramdaman niya ang tingin ng lahat, isang daang pares ng mga matang puno ng kuryosidad. Sa maikling panahon na nakasama natin siya, simula ni Eleanor, ang boses ay matamis na parang pulot. Ipinakita niya ang isang dedikasyon na kahanga-hanga. Nakuha niya ang tiwala ng aking pamangkin. Naging inspirasyon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Sarina. Ang bawat papuri ay parang isang bulaklak na inilalatag sa kanyang libingan. Ipinakita niya sa amin kung paano ang isang simpleng babae na may simpleng pinanggalingan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa isang pamilyang tulad ng sa amin. Huminto si Eleanor, hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Pagkatapos, ang kanyang nangiti ay bahagyang kumupas na palitan ng isang anyo ng malungkot na pag-aalala. Ngunit, at sa isang salitang iyon, nagbago ang lahat. Ang dating mainit na kwarto ay biglang nanlamig. Kung minsan, ang dedication ay maaring malito sa ambisyon, at ang inspirasyon ay maaaring maging isang kasangkapan para sa panlilinlang. Isang click ang narinig. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame sa likod ni Eleanor. Nag-ilaw ito. Narinig ni Sarina ang mga mahihinang singhap mula sa mga bisita. Sa screen, isang video na malabo at tila kuha mula sa malayo. Isang babaeng kamukhang-kamukha niya, suot ang damit na madalas niyang gamitin kapag umuuwi, ay nakatayo sa isang kanto. Isang lalaking hindi pamilyar ang lumapit. May iniabot itong isang makapal na brown envelope.
Mabilis itong kinuha ng babae sa video at isinilid sa kanyang bag bago nagmamadaling umalis. Walang audio. Malabo ang kuha, ngunit sapat na para magtanim ng lason. Hindi ako yan! Bulong ni Sarina sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa mga bulungan na nagsisimula ng kumalat sa silid na parang apoy. Ang mga bulungan ay naging mapanghusgang mga tingin. Ano yan? Sino ang lalaking yan? Pera ba yon? Naramdaman ni Sarina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na para bang gustong kumawala. Gusto niyang sumigaw, ipaliwanag na hindi siya iyon, na isa itong paninira. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Muling nagsalita si Eleanor. Ang boses niya ay puno ng pekeng awa. Nalulungkot akong ipakita ito. Ngunit bilang tagapag-alaga ng kapakanan ng pamilyang ito, tungkulin kong protektahan si Jared. At lalo na si Via, mula sa mga taong may masamang hangarin. Mga taong ginagamit ang kabaitan para makapanlamang. Mga gold digger. Ang salitang yon ay tumama na parang kidlat, malinaw, direkta, brutal. Para siyang hinubaran sa harap ng lahat. Ang kanyang dignidad ay winasak, pira-piraso. Sa gitna ng lahat ng mga matang nakatitig sa kanya, isang mukha lang ang hinanap niya. Ang mukha ni Via. Nakita niya ang bata, nakatayo malapit sa isang haligi, hawak-hawak ang laylayan ng damit nito. Ang mga mata ni Via ay malaki at puno ng pagkalito. Nakatingin mula sa screen, papunta sa kanya, pabalik-balik. Hindi pagkamuhi ang nakita ni Sarina sa mga mata ng bata, kundi isang bagay na mas masakit pa, pagdududa, at iyon ang tuluyang pumatay sa kanya. Paano natin ipagkakatiwala ang ating mahal na si Via sa isang taong tulad niya? Ang tanong ni Eleanor ay binitin sa hangin, isang hatol na binitiwan na. Naiwan si Sarina na nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng karamihan, walang kakampi, walang masabi. Dahan-dahan, lumingon siya kay Jared, ang lalaking nagbigay sa kanya ng bestida. Ang lalaking nagsabing pinagkakatiwalaan siya. Nakatingin ito ng diretso sa screen. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, walang galit, walang awa, walang kahit anong emosyon. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Si Sarina ay nakatayo roon, nakayuko, handa nang tanggapin ang kanyang pagbagsak. Naghihintay na lang siya na may mag-utos sa kanyang umalis. Ngunit walang nagsalita. Hanggang sa may gumalaw. Dahan-dahan, si Jared ay humakbang palayo mula sa bintana. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Bawat isa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Naglakad siya ng diretso papunta sa entablado. Natigilan si Eleanor. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniisip na magsasalita ang lalaki para kumpirmahin ang kanyang mga paratang. Ngunit nilampasan siya ni Jared. Kinuha nito ang mikropono mula sa kinatatayuan nito. Ang pagkilos ay kalmado, ngunit may bigat. Humarap siya sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Tama si Eleanor. Simula ni Jared, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nagulat ang lahat. Maging si Sarina ay napaangat ng tingin. Ang puso ay tuluyang nadurog. May tinanggap ngang pera si Sarina. Pagpapatuloy ni Jared, nakita nating lahat sa video. Isang ngiti ang namuo sa mukha ni Eleanor. Pero ang perang iyon, huminto si Jared. Hinayaan ang mga salita na magkaroon ng bigat. Ay galing sa akin. Nawala ang nangiti ni Eleanor. Ang mga bulungan ay biglang tumigil. Ang lalaking nakita ninyo sa video ay ang kapatid ni Sarina. Paliwanag ni Jared. Ilang linggo na ang nakalipas, sinalanta ng bagyo ang probinsya nila. Nasira ang bubong ng bahay ng kanilang pamilya. Hindi ako makahanap ng paraan
para maipadala ang tulong ng mabilis. Kaya, nakiusap ako sa isang pinagkakatiwalaan kong tao na ihatid ang cash sa kapatid niya. Iyon ang perang nakita ninyo. Bawat salita ay isang dagok sa kasinungalingan ni Eleanor. Bawat pangungusap ay isang piraso ng katotohanan na bumubuo sa tunay na kwento. Ang tanong ay hindi kung sino ang nasa video, sabi ni Jared. Ang kanyang tingin ay ngayon ay nakatuon na kay Eleanor. Kundi, paano nagkaroon ng video na ito? Ang boses niya ay bumaba, naging mas matalas. Ang ibig sabihin nito ay may nag-hire ng tao para sundan si Sarina. May bumasura sa kanyang privacy. May sadyang kumuha ng video at minanipula ito para gumawa ng isang kasinungalingan, para sirain ang isang inosenteng tao. Ngayon, lahat ng mga mata ay nakatuon na kay Eleanor. Ang kanyang mukha ay namumutla. Bumaling si Jared. Hinanap niya ang mga mata ni Sarina sa gitna ng karamihan at nang magtama ang kanilang mga paningin, ang kanyang boses ay lumambot. Ngunit ang mensahe ay mas naging makapangyarihan. Si Sarina ay mas pamilya pa sa amin, sabi niya, malinaw para marinig ng lahat. Kaysa sa sino mang gumagamit ng alaala ng isang pumanaw para manipulahin ang mga nabubuhay. Iyon na, ang huling sampal. Ang katotohanang binitawan sa harap ng lahat. Si Eleanor ay nakatayo roon, hindi makapaniwala. Ang kanyang perpektong maskara ay basag na. Ang natira ay purong galit at kahihiyan. Pagsisisihan mo to, Jared! Sigaw niya. Ang boses ay basag at nanginginig sa galit. Hindi ko hahayaang sirain ng babaeng yan ang legacy ng kapatid ko. At sa harap ng lahat, tumalikod siya at nag-walk out. Ang kanyang magarbong bestida ay humahaginit sa kanyang likuran. Iniwan niya ang isang silid na puno ng katahimikan. At sa gitna nito, nakatayo si Sarina, humihinga muli, habang ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ngayon ay hindi na luha ng sakit, kundi ng pasasalamat. Ang party ay natapos sa isang magulo at kagyat na katahimikan. Ang mga bisita ay isa-isang nagpaalam. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at mga hindi masabing tanong. Walang sino man ang tumingin kay Eleanor habang siya ay nagmamadaling umalis. Ang natira sa mansyon ay ang 3 tao sa gitna ng bagyo. Si Jared, si Sarina, at si Via. Kinabukasan isang bagong araw ang sumikat, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Isang delivery man ang nag-abot ng isang opisyal na sobre para kay Jared. Nang buksan niya ito, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Isang summons mula sa abogado ni Eleanor. Opisyal na nitong sinisimulan ang legal na proseso para hilingin ang full guardianship kay Via. Sa halip na magpanik, isang kakaibang kalmado ang bumalot kay Jared. Tiningnan niya si Sarina na nakatayo sa di kalayuan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sarina! Tawag niya. Halika, maupo tayo. Kailangan nating mag-usap. Sa unang pagkakataon, umupo sila sa mesa sa opisina ni Jared hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang magkakampi. Inilatag nila ang lahat. Ang mga maliliit na detalye na napansin ni Sarina, ang mga salitang practical at class na laging sinasabi ni Via, ang email tungkol sa guardianship documents, ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, sabi ni Jared. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Salita laban sa salita. At sa korte, ang pera at impluensya ni Eleanor ay malakas. Habang sila ay nag-uusap, isang maliit na figura ang lumitaw sa may pintuan. Si Via. Hawak-hawak niya ang isang pamilyar na notebook, ang kanyang truth diary. Naglakad siya palapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Walang salitang namutawi. Inabot niya ang diary kay Sarina. Nagkatinginan si Jared at Sarina bago sabay na binuklat ang notebook. Ang mga pahina ay puno ng mga drawing, isang babaeng nakangiti,
na may kulay bahaghari sa paligid niya. May nakasulat na Teacher Sarina. Isang malungkot na batang babae na nakakulong sa isang malaking bahay. At sa isang pahina, nagulat sila sa kanilang nakita. Isang malaking, nakakatakot na halimaw na may korona sa ulo at matatalas na kuko. Sa tabi nito, may isang maliit na anghel na may hawak na kalasag. Pinoprotektahan ang isang batang babae sa likod nito. Sa ilalim ng drawing, isinulat ni Via sa magulong letra ang pangalan ng halimaw, Tita Eleanor. At sa anghel, Mommy Rina. Naramdaman ni Jared ang pagbigat ng kanyang dibdib. Si Sarina naman ay napahawak sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ito ang katotohanan sa mata ng isang bata. Ang pinakadalisay at pinakamasakit na ebidensya. Ito na ba? Tanong ni Jared sa sarili. Sapat na ba ito? Habang tinitingnan ni Sarina ang mga huling pahina, napansin niya ang isang bagay na nakaipit sa pinakalikod na bulsa ng notebook. Kinuha niya ito. Isang maliit na memory card. Tumingin siya kay Via, nagtatanong. Binigay po yan ni Tita Eleanor sa akin. Mahinang sabi ng bata. Para saan to, anak? Tanong ni Jared. Tumingin si Via sa sahig. Sabi niya po, i-record ko daw po si Teacher Sarina para malaman niya kung may ginagawa siyang masama. Huminga ng malalim si Sarina. Isa na namang patunay ng pagmamanipula ni Eleanor. Ngunit pagkatapos ay nag-angat ng tingin si Via at sa kanyang mga mata ay mayroong isang kislap ng pagiging bata. Pero minsan po, nakakalimutan kong patayin. Napakunot ang noo ni Jared habang tinititigan ang maliit na memory card sa kamay ni Sarina. Nakakalimutang patayin? Yes, Dad, sabi ni Via. Tumango. Sabi ni Tita, i-record ko po ang lessons namin ni Teacher Sarina. Pero minsan, naglalaro po kami. Nakakalimutan kong i-off. Isang mabilis na tingin ang ipinagpalit ni na Jared at Sarina. Ang kapabayaan ni Eleanor ay maaaring maging kanilang pinakamalakas na sandata. Kinuha ni Jared ang memory card at isinalpak ito sa kanyang laptop. Ang screen ay nagpakita ng listahan ng mga audio file. Ang bawat isa ay may petsa at oras. Nagsimula silang makinig. Sa umpisa, mga recording lang ng mga normal na lessons. Ang boses ni Sarina na nagtuturo. Ang boses ni Via na nagtatanong. Mga tunog ng tawa. Ang mga pamilyar na usapan na bumubuo sa pang-araw-araw na buhay sa mansyon. Ngunit nang umabot sila sa isang particular na file, napansin nila ang pagbabago. Ang boses ni Via ay nawala. Tanging ang boses ni Eleanor ang kanilang narinig, na tila kausap ang ibang tao sa telepono. Yes, everything is going as planned. I made sure that girl looked guilty. Jared won't know what hit him. Once I have full guardianship, the trust fund will be mine to manage. Biglang tumalo ng puso ni Sarina. Nagkatinginan sila ni Jared. Ang mga mata ay puno ng gulat at galit. Nagpapatuloy ang recording. That stupid teacher. She thinks she's so smart, trying to turn Via against me? As if Via knows who her real family is, and soon, everything will be exactly how it should be. Nanginginig ang mga kamay ni Jared. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon ng panlilinlang. Ang utang na loob na kanyang pinanghahawakan ay isang kasinungalingan lamang, ginagamit para masakop ang kanyang kayamanan. Ipinagpatuloy nila ang pakikinig. Ang bawat recording ay nagbunyag ng mas malalim na bahagi ng plano ni Eleanor. Kung paano niya inimpluwensyahan si Via, kung paano niya sinubukang sirain ang reputasyon ni Sarina, kung paano niya nilalayon na kontrolin ang lahat. May isang tawag pa kung saan pinagmamayabang nito ang pag-usog niya sa florera para makagawa ng blind spot sa kamera. Nang matapos ang huling file, nanatili silang tahimik. Ang bigat ng katotohanan ay pumuno sa silid. Jared, sabi ni Sarina, ang kanyang boses ay mahina.
Ngunit hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang lalaking laging kalmado at nagtitimpi ay ngayon ay nanginginig sa galit. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Serena. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay matatag. Sa mga mata niya, nakita ni Serena ang pasasalamat, ang paghingi ng tawad, at ang pangako ng isang bagong simula. Biglang tumunog ang telepono ni Jared. Ang pangalan sa screen, Attorney Garcia. Mr. Montenegro, sabi ng abogado, ang boses ay seryoso. May meeting tayo kay Miss Valderrama at sa kanyang counsel bukas ng umaga. Ito na ang huling laban. Ang umaga ay malamig. Ang tension sa loob ng conference room ng law office ay mas malamig pa. Magkatapat na upo ang dalawang panig, si Eleanor at ang kanyang abogado, at sina Jared, Serena, at Attorney Garcia. Tahimik si Via sa tabi ni Serena, mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Mayabang pa rin si Eleanor. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha habang nagpapalitan ng mga formal na pagbati. Ramdam ni Serena ang pangungutya sa bawat tingin nito. So Eleanor, simula ni Attorney Garcia, kalmado ang boses. Handa na ba kayong bawiin ang inyong petisyon para sa guardianship? Wala akong balak gawin yan. Matigas na sagot ni Eleanor. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Ako ang tunay na pamilya ni Via. Ang babaeng yan, itinuro niya si Serena, ay isang outsider lang. Tiningnan ni Jared si Serena. Nagbigay ito ng isang maliit na tango. Kung ganoon, sabi ni Attorney Garcia, wala kaming pagpipilian kundi iharap ang aming ebidensya. Pinindot ni Attorney Garcia ang play button sa isang maliit na recorder. Bumalik ang boses ni Eleanor sa silid. Ang kanyang boses na nagdidikta sa telepono, ang kanyang boses na nagmamayabang sa kanyang plano. Ang kanyang boses na nagpapaliwanag kung paano niya sinadya ang blind spot sa camera. Nagulat si Eleanor. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kumpiyansa ay unti-unting nawala sa kanyang mga mata. Narinig niya ang sarili niyang tinig na nagsasabing, "The trust fund will be mine to manage." Hindi na niya kayang itanggi. Nandoon ang kanyang boses, ang kanyang mga salita, ang kanyang plano, detalyado at walang habag na nakarecord. Hindi! Sigaw ni Eleanor. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Sinungaling, minanipula yan. Miss Valderrama, kalmadong sabi ng abogado niya, ang forensics team ay madaling makapagpapatunay na hindi minanipula ang recording na ito. Ang kanyang abogado ay tumingin kay Eleanor nang may babala sa mga mata. Alam nitong tapos na ang laban. Ang kahihiyan, ang posibleng kasong kriminal para sa paninirang puri at attempted fraud ay sapat na para burahin ang kanyang reputasyon. Huminga ng malalim si Eleanor. Ang kanyang mga balikat ay bumaba. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Bawiin ang petisyon, bulong niya sa kanyang abogado. At hinding-hindi na ako mangingialam sa buhay ni Via. Isang kalmado at malaking tagumpay ang namayani. Walang selebrasyon, tanging ang pakiramdam ng katarungan. Tumayo si Jared. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang anak. Salamat, attorney. Sana ay hindi na kami makarinig pa mula kay Miss Valderrama. Paglabas nila mula sa law office, sinalubong sila ng sikat ng araw. Isang bagong araw, isang bagong simula. Bumitaw si Jared sa kamay ni Serena. Pagkatapos ay muling kinuha ito, pero sa isang ibang paraan. Ngayon, ang pagkakahawak ay mas matatag, mas seryoso. Hinarap niya si Serena. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Serena! Simula ni Jared. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ako magpo-propose ng kasal. Hindi pa. Hindi ito ang tamang lugar o panahon. Ngumiti si Serena. Ang kanyang puso ay pumipintig.
Pero gusto kong malaman mo, pagpapatuloy ni Jared, ang bahay na yon ay hindi na kompleto kung wala ka. Si Via ay hindi na magiging buo kung wala ka. At ako ay hindi na magiging ako kung wala ka. Isang hikbi ang kumawala kay Sarina. Sarina, gusto kong manatili ka sa buhay namin. Hindi bilang tutor, hindi bilang empleyado, kundi bilang pamilya. Bilang parte ng kinabukasan namin. Will you build that future with us? Hindi pa man nakakasagot si Sarina, biglang may yumakap sa kanilang dalawa. Si Via. Mommy Rina! Sigaw ng bata, ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng sikat ng araw, isang pamilya ang nabuo. Hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagpili, ng katapangan, at ng pag-ibig na lumaban para sa katotohanan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak at dahan-dahan silang lumakad. Iniwan ang anino ng nakaraan sa kanilang likuran. Isang taon ang lumipas. Ang maliit na karinderya ni Tess ay napuno ng tawanan at musika. Hindi ito isang selebrasyon ng pagiging mayaman, kundi ng pagiging kumpleto. Birthday ni Via, at ngayon ay 11 taong gulang na siya. Ang dating malungkot at tahimik na bata ay ngayon ay puno ng buhay, naglalaro, kasama ang kanyang mga bagong kaibigan mula sa isang lugar na hindi niya inakalang magiging bahagi siya. Sa isang sulok, nakaupo si Sarina at Jared. Pinagmamasdan si Via na masayang tumatawa. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang mga daliri ay magkasalikop ng natural, na para bang matagal na silang konektado. Ngayon, si Sarina ay hindi na lang isang tutor. Siya ang founder ng Kinabukasan Learning Center, isang libreng learning hub para sa mga batang kapuspalad sa kanyang probinsya. Si Jared ang pinakamalaking benefactor. Ang pangarap na minsan ay tila malayo ay ngayon ay nagkatotoo. Pinatunayan na ang kabutihan at dedikasyon ay maaaring magbago ng mga buhay. Naisip mo pa ba si Eleanor? Tanong ni Jared, mahina ang boses. Huminga ng malalim si Sarina. Hindi ko siya nakalimutan, Jared, pero hindi na ako galit. Nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Isang ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Natuto ako na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa akin, para makahanap ng kapayapaan. Nahanap mo na ba? Tanong ni Jared. Tumingin si Sarina kay Via, na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Masigit pa sa kapayapaan. Sagot ni Sarina. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Nahanap ko ang tahanan, ang aking tahanan. Lumapit si Via at yumakap sa kanilang dalawa. Mommy Rina, Dad! Blow na tayo ng candles! Sigaw ng bata. Kasama-sama silang lumapit sa birthday cake, isang simpleng cake na gawa ni Tess. Hinawakan ni Via ang kamay ni na Jared at Sarina at sabay-sabay nilang hinipan ang 11 kandila. Sa bawat ilaw na namatay, isang bagong simula ang ipinanganak. Isang pamilya, isang pag-asa, isang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam, kundi sa katapangan. Ang katapangan na labanan ng kasinungalingan, ang katapangan na harapin ang nakaraan, at ang katapangan na bumuo ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang pagpapatawad. Ang kanilang tahanan ay hindi na isang mansyon. Ito ay ang bawat lugar na nandoon silang tatlo, magkasama, buo.